Alam nyo kung ano ang pinakamalungkot sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Tayong mga ordinaryong Pilipino nag-aaway-away dahil sa mga politiko. DDS ka, Marcos ka, Pink ka, Dilawan ka, loyalista ka, antay ka, pro ka. Pero habang tayo ang nagbabangayan, sila ang nagpapalitan ng pwesto, koneksyon, impluensya at kapangyarihan. Tayo ang napapagod, tayo ang nagagalit, tayo ang nagmumura sa comment section, tayo ang nawawalan ng kaibigan, tayo ang nagkakasira sa pamilya. Pero sila, may security, may convoy, may negosyo, may koneksyon, may pondo, may generational wealth, at tayo pa ang nagtatanggol sa kanila na parang tayo ang personal lawyer nila. Diyan tayo dapat matauhan. Kasi ang tanong ko, kapag tumaas ang presyo ng bigas, tinatanong ba kung DDS ka muna bago ka mahirapan? Kapag tumaas ang kuryente, tinatanong ba kung Marcos supporter ka? Kapag nawalan ka ng trabaho, may discount ba kung Pink ka? Kapag nagkasakit ang anak mo, may libreng hospital bill ba dahil loyalista ka? Wala. Kasi ang hirap hindi namimili ng kulay. Ang gutom hindi namimili ng kampo. Ang mahal na bilihin hindi namimili ng political side. Kapag palpak ang sistema, lahat tayo apektado. Kaya ito ang kailangan nating maintindihan. Hindi lahat ng away ng mga politiko ay laban ng taong bayan. Minsan ang away nila ay away lang ng kapangyarihan. Away ng pamilya, away ng dynasty, away kung sino ang mas makapangyarihan. Away kung sino ang may kontrol. Pero habang sila ang naglalaban sa taas, tayo naman ang nagdurusa sa baba. At ang mas masakit, tayo pa mismo ang ginagamit bilang army nila. Tayo ang nagsishare, tayo ang nagtatanggol, tayo ang nakikipag-away, tayo ang nagpapalakas ng propaganda, tayo ang nagiging gasolina ng bangayan nila. Kaya kailangan natin tanungin ang sarili natin, para kanino ba talaga ang galit natin? Para sa bayan o para sa politikong idol natin? Kasi magkaiba yun eh. Kung galit ka dahil ninakawan ng bayan, tama yun. Kung galit ka dahil walang accountability, tama yun. Kung galit ka dahil maraming Pilipino ang nahihirapan, tama yun. Pero kung galit ka lang dahil tinira ang paborito mong politiko, kailangan mong mag-isip. Hindi tayo fan club, mamamayan tayo. Hindi tayo dapat taga-cheer ng political dynasty. Dapat tayo ang bantay ng bayan. Kaya ang loyalty natin dapat malinaw. Una, pamilya. Pangalawa, kapwa Pilipino. Pangatlo, Pilipinas. At kung may matitira man, saka na ang politiko. Hindi baliktad eh. Kasi kapag ang loyalty natin nasa politiko muna, madaling mabulag. Kapag mali ang ginawa ng kampo natin, pagtatanggol pa rin natin. Kapag may ebidensya, sasabihin natin paninira. Kapag may issue, sasabihin natin propaganda. Kapag may kaso, sasabihin natin political persecution. Pero kapag kalaban ang gumawa, galit na galit tayo. Yan ang problema. Hindi na prinsipyo ang sinusunod natin. Kulay na, kampo na, idolo na. At kapag ganoon, talo ang bayan. Kaya sana this time, wag muna nating itanong sino ang kampo mo. Ang itanong natin, tama ba to? May ebidensya ba? Nakakabuti ba ito sa tao? Nakakatulong ba ito sa Pilipinas? May pananagutan ba ang dapat managot? Kasi hindi porket kampo mo, tama na. At hindi porket kalaban mo, mali na. Ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Kahit sino pa ang gumawa. Diyan nagsisimula ang tunay na pagiging mulat. Hindi sa pagiging neutral na kunwari walang pakialam, kundi sa pagiging patas. Patas sa ebidensya, patas sa proseso, patas sa bayan. Kaya pakiusap ito sa kapwa ko Pilipino. Huwag tayong magpaubos para sa mga politikong hindi naman nauubusan. Huwag natin sirain ang relasyon natin sa pamilya, kaibigan, kapitbahay at kapwa Pilipino dahil lang sa mga taong nasa taas na kaya namang mag-usap kapag interes na nila ang nakataya. Tayo ang talo kapag hati-hati tayo. Tayo ang mahina kapag kulay ang inuuna natin. Tayo ang madaling lokohin kapag idolo ang pinapakinggan natin, hindi katotohanan. Kaya alisin muna natin ang kulay. Tanggalin muna natin ang fan mentality. Balikan natin ang common goal, maayos na gobyerno, mas murang bilihin, trabaho, edukasyon, kalusugan, katarungan, accountability. Disenteng buhay para sa ordinaryong Pilipino. Yan ang dapat nating pinaglalaban, hindi apelyido.
Hindi dynasty, hindi political brand, hindi personality cult. Bayan, kapwa, pamilya, kinabukasan. Kasi sa huli kapag bumagsak ang bansa, walang kulay na maliligtas. Lahat tayo damay. Pero kapag natuto tayong magkaisa, mag-isip, magtanong, at maningil ng tama sa lahat ng leader, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi tayo kailangan maging pare-pareho ng boto, pero kailangan pare-pareho tayo ng minimum standard. Bawal magnakaw, bawal magsinungaling, bawal abusuhin ng kapangyarihan, bawal gawing negosyo ang gobyerno, bawal gawing laruan ng taong bayan. Simple lang dapat, kung mali-mali, kung may ebidensya harapin, kung may kaso dumaan sa proseso, kung may pananagutan managot, kahit sino pa yan, kahit kakampi mo, kahit idol mo, kahit binoto mo. Dahil ang tunay na pagmamahal sa bayan, hindi pagtatanggol sa politiko. Ang tunay na pagmamahal sa bayan, pagtatanggol sa katotohanan, sa kapwa Pilipino at sa susunod na henerasyon. Kaya kung may isang mensahe lang tayo rito, ito yun. Huwag kang maging sundalo ng politiko. Maging bantay ka ng bayan. Huwag kang maging alipin ng kulay. Maging Pilipinong may prinsipyo. Huwag kang magpakabulag sa kampo. Buksan mo ang mata mo sa katotohanan. Dahil ang Pilipinong hati-hati, madaling utuin. Pero ang Pilipinong mulat, patas at nagkakaisa, mahirap bilhin, mahirap takutin, mahirap lokohin. At yan ang kinatatakutan ng mga abusado sa kapangyarihan. Balik values, mind shift, reality check. Share this hindi para mang-away, para manggising.